Maraming salamat kay RS sapagkat pangalawa pala kami sa puso mo. Pangalawa ang ating channel. Matapos hindi mabasa ang kanyang kwento na sinend niya sa iba, after waiting for almost a year, dito niya sinend at 3 months lang halos ang kanyang paghihintay at eto, mababasa na. Sa mga kahugot, kakwento at kabang nating naghihintay pa rin ng kanilang mga kwento, hindi pa nababasa kahit taon na ang dumaan, merong dahilan kung bakit. Marahil hindi nyo nasunod yung ating napakasimpleng rules sa pagsusulat ng kwento. Hanapin lang ang video kung saan tuturuan kayo kung ano ang tamang pagsusulat, ilang words, ano ang mga bawal. Napakasimple lang. At si RS naman ay nakasunod talaga at maganda naman talaga ang kanyang kwento. Kaya pakinggan nyo na. Ito ang kwentong hatid ngayon ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube. Kabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, ako Kuya Bono ay produkto ng sira o kulang na pamilya. Pangilan na ba akong story sender mo na pinabayaan ng ama o ina? Marami na, di ba? Pero aminin nyo, mga kwento namin ang mas nakakaantig dahil mas puno kami ng trials and challenges kumpara sa mga taong buo ang pamilya. Ako ay pinampon ng aking ina sa kanyang kaibigang si Mami Val noong grade 3 ako sa elementarya. Kami ni Mama ay nakatira noon sa isang maliit na paupahang kwarto sa West Rembo. Isa itong mala-squatter na pamayanan pero hindi naman kasing lala ng Tondo, Bagong Silang o Payatas. Ang mga lugar na yan, Bagong Silang sa Caloocan, Payatas sa Quezon City at Tondo sa Maynila, pare-pareho kong napuntahan noong grade 5 pa lang ako. Kasama ang mga kaibigan ko at naglakad lang kami pero hindi sa iisang araw. Si Brentong kasi, mahilig maglakwat siya na parang inaalam niya lagi kung gaano talaga kaluwang ang Metro Manila. Sagot niya ang merienda namin pati ang pamasahe namin kung sakaling hindi namin kaya ang maglakad o talagang naligaw na kami. Noong magpunta kami ng Caloocan, noon kami naligaw kaya sumakay na kami ng jeep para makabalik ng Taguig. Ako noon, sama lang ng sama kina Brentong kasi hindi ako masaya sa bahay ni na Mami Val kapag araw. Nagtatrabaho kasi si Mami Val kaya madalas ay wala akong kasama. Kung minsan naman naroon si Daddy Russell, asawa ni Mami Val pero hindi ako gusto ni Daddy Russell. Hindi niya ako pinapansin at kung mapansin man niya ako ay kapag may nagawa lang akong mali, bubulyawan lang ako, pero minsan lang niya ako pinagbuhatan ng kamay. Noon lang nangupit ako ng perang 500 pesos sa bulsa ng cover ng ref. Pinalo ako gamit ang tsinelas. Pinalayas din ako ni Daddy Russell noon. Lumayas ako, nagpunta ako kina Brentong pero nung dumating si Mami Val galing sa trabaho, sinundo niya ako kina Brentong. Hindi ko alam kung bakit ayaw sa akin ni Daddy Russell. Disappointed din ako sa kanya kasi akala ko mararanasan ko ang magkaroon ng ama kahit papano sa katauhan niya pero hindi naman pala. Sa totoo lang, nung una kong makita si Daddy Russell, magaan kaagad ang loob ko sa kanya. Sabik ba ako sa isang ama kasi nga hindi ko nakita ni anino o picture ng tatay ko noong bata pa ako. Pero yun nga, ayaw naman sa akin ni Daddy Russell. Nung time na yon na inuwi ako ni Mami Val sa bahay nila, grade 3 ako, ay wala pa silang anak kahit na matagal na silang nagsasama. May diferensya daw si Mami Val kaya mahirap sa kanya ang magbuntis. Pero nung grade 6 na ako sa edad na 13, nanganak si Mami Val. Si Princess ang isinilang niya at tinawag itong Miracle Baby.
Noon nagliwanag ang buhay nilang mag-asawa, lalo na si Daddy Russell na lagi nang masaya noon. Laging nakangiti at pati sa akin noon ay ngumingiti na siya. Kaya lang nung grade 8 na ako, nawala sina Mami Val at Princess sa buhay ni Daddy Russell dahil sa aksidente. Si Daddy Russell ang nag-drive at sakay niya ang kanyang mag-ina nung mabangga sila ng truck na nawalan ng preno. Silang tatlo na ospital pero hindi pinalad si Mami Val at Princess na makaligtas. Si Daddy Russell ay nabuhay pero wish niya sana daw kasama na lang niyang pumanaw ang kanyang mag-ina. Gumuho ng tuluyan ang mundo ni Daddy Russell noon. Lalong nagdilim ang pananaw niya sa buhay dahil sarili niya ang sinisi niya sa pagkawala ng kanyang asawa at nag-iisang anak. Noong lamay ni na Mami Val at Princess, dumating ang mama ko. Buntis siya noon. 2 gabi siyang nakipaglamay noon pero makaraan ng 2 gabi, bigla din siyang nawala nang hindi man lang nagpaalam sa akin. Although yung unang gabing naroon siya ay sinabi niyang huwag kong iiwanan si Daddy Russell kasi nag-iisa na ito. Sinabi ko kay mama noon na hindi ako gusto ni Daddy Russell pero ang sabi sa akin ni mama, magpakabait ka kasi anak. Huwag kang pasaway para magustuhan ka ni Kuya Raz. Isama mo na lang kasi ako mama. Hindi nga pwede. Mas lalong hindi ka gusto ni Grego. Baka araw-araw ka lang niyang sasaktan kapag wala ako. Yung Grego na yon ang kinakasama noon ni Mama. Siya ang dahilan kung bakit niya ako inilaga kay Mami Val noon. Bata pa kasi ako noon kaya akala ko isa lang sa mga dapat kong respetuhing desisyon ng ina ko ang pagpili niya kay Grego kesa sa akin. Si Mami Val naman ay likas na mabait at wala nga silang anak noon. Akala nila magkakaroon ng konting saya ang bahay nila kapag nagkaroon ng bata pero obviously hindi yun nangyari dahil ako nga napasaway ang inuwi niya. Marami kasi akong barkadang kagaya ko ring pasaway noon. Alam niyo na pag batang lumaki sa squatter, wala sa amin ang duwag, mahina ang loob at hindi mo ikakapogi kapag mabait ka. May leader kami noon, parang boss namin, si Boss Butch. Si Boss Butch ay may mga tropa ding siga pero hindi sila yung bad group sa West Rembo. Isang team sila ng basketballista at kami naman noon ay tinitrain ni Boss Butch. Hindi lang sa basketball kundi maging sa boxing. Mapayat pa ako noon, Kuya Bono. Actually kahit naman ngayon, hindi ko pa na-achieve talaga ang katawan na gusto ko. Pero noon kahit mapayat ako ay malakas ako. Isa ako noon sa pinakamalakas sa boxing sa grupo namin. Maliksi kasi akong kumilos at matagal pang mapagod kaya lumalamang ako sa mga katropa ko. Sa totoo lang, nahumaling ako ng husto sa boxing at basketball noon. Feeling ko kasi noon parang nadadagdagan ang pogi points ko kapag gumagaling ako at baka magustuhan rin ako ni Ariela na siyang gustong gusto ko noon. Mula kasi sa likod ng gym ni Sir Butch, tutuntong ka lang sa bakod, matatanaw mo na ang bahay ni na Ariela na halos nakadikit na sa pader ng bodega o gym ni Sir Butch. Sa parte ng bakod na madaling akyatin, kapag nasa ibabaw ka ng bakod ay matatapat ka sa dead end ng eskinita. Nasa kaliwa ang halos barong-barong lang na bahay ni na Ariela. Katapat naman nila ay parang bodega ng mga soft drinks. At kapag nasa itaas ka ng bakod, nakatapat ka mismo sa 3 kulay asul na drum na pinag-iimbakan ni na Ariela ng tubig nila.
Noong unang pagkakataong makita ko si Ariela ay nagsasalok siya ng tubig mula sa drum. Napatingala siya sa akin noon at ang sabi pa niya, "Baka mahulog ka dyan, bumaba ka na lang kaya." Ganon siya magsalita kahit noon lang niya ako nakita. Parang dati niya na akong kakilala dahil sa tila pag-aalala niyang baka mahulog daw ako. Hindi ko siya sinagot noon. Pinagmasdan ko pa siya bago nga ako bumaba kasi parang sayang yung pag-aalala niya kung hindi ko siya susundin. Ramdam ko kasi sa boses niya na sincere siya sa pag-aalala niya. Ang tamis pa nga kasi ng boses niya at napakaamo ng mukha niya kaya susuwayin ko pa ba siya? Pagdaan ng mga araw, medyo nakilala ko pa si Ariela. Maganda at mabait talaga siya. Hindi siya kagaya ng ibang babae sa West Rembo na mukhang pakawala. Siya, si Ariela, natural na mahinhin at magalang. Laging nakangitian kahit kanino kaya maraming tao ang nagigiliw sa kanya. Hindi rin siya suplada pero hindi siya easy girl. Nakikipag-usap siya kahit kanino basta't hindi lang siya babastusin. At sa simpleng conversation lang namin o kahit sumagot lang siya ng "Hi din sa'yo, Ares." Kapag binati ko siya ng "Hi, Ariela" ay masayang masaya na ako. Kapag andun ako kay Boss Butch, parang gusto ko nang tumira sa gym. Yung tipong ayoko nang umuwi. Ayoko nang pumasok sa school pero number 1 na pinakabawal kay Boss Butch ang pabayaan ng pag-aaral. Lalo na daw kung hindi naman namin kasing galing si Manny Pacquiao. Ang sabi pa noon ni Boss Butch, "Pinakamahalaga pa rin ang tiyak na magandang kinabukasan ninyo kaya huwag nyong pababayaan ang pag-aaral nyo. At huwag kayong pasaway sa mga magulang nyo dahil pag may nanay kayo na nagreklamo, bawal na kayong pumasok dito sa bahay ko." Malaki ang bahay ni Boss Butch. Sa likod ay may dating bodega at restoration studio ng mga antik. Yun kasi dati ang business ng magulang niya bago sila nag-migrate sa Amerika. Sa 4 na magkakapatid ni Boss Butch, siya lang ang hindi nagka-interes manirahan sa Amerika kaya siya ang naiwan sa Taguig. Yung bodega ng antik dati, ginawa niyang basketball court at yung restoration studio naman ay ginawa niyang training facility para sa boxing. Walang trabaho si Boss Butch pero marami silang paupahang pwesto at apartment. Doon ang gagaling ang pera niya. Sa bahay nila, libre ang pagkain pero tutulong ka sa mga gawain. Sina Kuya Baldo at Sir Terry ang mga kasamahan ni Boss Butch sa bahay niya. Yung dalawang yon, boss din namin kasi sila ang nag-uutos sa amin para tumulong sa kanila sa mga gawain sa bahay at sa gym. Mababait sila at masaya silang kasama kaya naman ayaw ko talagang sumama noon sa Cagayan. Noong time na yon, magdadalawang buwan matapos malibing sina Mami Val at Princess, si Daddy Russell hindi na lumalabas ng bahay. Binenta niya na ang karinderya niya. Nagkulong na lang siya sa bahay at laging umiinom ng alak mag-isa. Noong mga panahong yon, mas lalong ayoko nang umuwi kasi nakakatakot sa bahay nila. Madilim lagi. Kasi nagagalit si Daddy Russell kapag ibubukas ko lahat ng ilaw. Ako naman, bata pa noon at natatakot ako na baka biglang magpakita sa dilim sina Mami Val at si Princess. Ako din noon ang bahalang magluto ng pagkain ko kung gusto ko at kung walang pagkain. Pero kung minsan, may ulam na dinadala si Tita Lining. Siya yung kaibigan ni Mami Val na nakabili sa karinderya ni Daddy Russell. Madalas siyang nagpapadala ng ulam sa bahay noon pero kapag wala nga, ako ang bahalang magluto kung gusto kong kumain. Ang dumi na rin ang bahay nila noon kasi walang naglilinis. Ako, hindi naman inuutusan ni Daddy Russell kasi parang wala ako. Hindi niya ako nakikita o parang pakiramdam niya wala siyang kasama sa bahay niya.
Minsan, dadatnan ko siya sa salas, nanonood ng TV pero sa iba naman nakatingin. Dadan ako sa harap niya, susulyapan la ako, hindi ako iimikan. At wala siyang pakialam kung anong oras ako uuwi o aalis ng bahay niya. Hindi niya nilalak ang pinto pero dati nang nakakandado ang gate sa harap ng bakanting garahe. Naka-impound ang kotse ni Daddy Russell dahil wasak nga mula sa aksidente kaya nasabi kong bakante ang garahe. Yung bakod, inaakyat ko lang kapag aalis ako o darating ako. Yung main door ng salas, nakasara pero hindi nakalock. Kaya lang, napipilitan lang talaga akong umuwi dahil bawal ang makitulog sa bahay ni Boss Butch, lalo na kung walang pahintulot ang magulang. Pero sa katigasan ng ulo ko noon, minsan ginabi kami kina Boss Butch. Pinauwi na kami pero hindi ako umuwi. Umikot ako sa likod, umakyat ako sa bakod. Tulog na sina Ariela noon pero bumaba ako sa bubong ng bahay nila at doon ako nahiga. Talagang gusto kong magpalipas ng magdamag doon at inasam ko pa na sana katapat ko si Ariela sa kinaroroonan kong bahagi ng bubungan nila. Kaya lang nagising ang papa ni Ariela dahil siguro sa kaluskos ko sa bubong nila. Kahit kasi anong ingat ko sa pagkilos, nag-iingay pa rin ng yero. Lumabas siyang may dalang flashlight at nakita nga niya ako. Kalmadong tao rin siya dahil hindi siya nag-ingay. Binuhat pa nga niya ang isang drum na walang laman para matuntungan ko sa aking pagbaba. Pasensya na po, wala po kasi akong matulugan eh. Bawal po kasi makitulog dyan sa bahay ni Boss Butch. Magalang kong sabi sa papa ni Ariela noon. Ang sagot niya, patutulugin sana kita dito sa aming bahay, Totoy, pero napakasikip lang yan. Para nga kaming sardinas dyan eh. Kung gusto mo, samahan na lang kita sa barangay at doon ka muna makitulog. Ay hindi na po, uuwi na lang po ako. Salamat na lang po, tatay. Sagot ko sabay alis pero may kakaibang kilig sa puso ko noon dahil natawag kong tatay ang tatay ng babaheng gustong gusto ko. Mula sa eskiritang kinaroroonan ng bahay ni Ariela ay malapit na lang din doon ang bahay ni Brentong kaso hindi rin ako pwede makitulog sa kanila dahil alam ng daddy ni Brentong na walang kasama si Daddy Russell sa bahay. Sina Daddy Russell at Tito Romel na daddy ni Brentong parang magkapareho ng drama sa buhay noon. Gaya ni Mami Val noon, si Tita Cherry din ang nagtatrabaho at si Tito Romel ay nasa bahay lang. Si Daddy Russell naman ay may karinderya malapit sa bahay. Kaya lang ang karinderyang yon ay binentan niya nga kay Tita Lining mula nung mailibing sina Mami Val at Princess. Kasi noon para siyang nawalan na ng ganang mabuhay. Buhay nga pero para ng patay at ako'y parang hindi niya nakikita. Sa madaling salita, malayo ang loob ko kay Daddy Russell dahil malayo din naman ang loob niya sa akin. Kaya nung dumating ang pagkakataong pinwersa na siya ng magulang niya na umuwi na lang ng Cagayan dahil sa takot ng mga ito na baka kung anong magawa ni Daddy Russell sa sarili niya, kasi talagang lugmok siya noon sa kalungkutan, dumating ang nanay niya, si Lola Vilma at inuuwi na siya ng probinsya. Ako naman noon ay kaagad nakapagdesisyon na kung isasama nila ako ay hindi ako sasama. Hindi ko iiwanan ang mga tropa ko. Hindi ako lalayo kay Boss Butch sa boxing at basketball training ko at lalong ayaw ko na malayo kay Ariela. Si Lola Vilma ang nanay ni Daddy Russell. Siya ang nag-utos sa akin na mag-impake na rin dahil uuwi din daw kami ng Cagayan. Saglit lang po.
Sagot ko pero lumabas ako ng bakuran at nagtungo kay Boss Butch. Sinabi kong uuwi na si Daddy Russell ng Cagayan. Pauupahan niya na ang bahay nila kaya wala na akong matitirahan. Natuwa ako nung sabihin ni Boss Butch na doon na lang ako sa bahay niya at siya na daw ang magpapaaral sa akin. Kay bilis kong umuwi noon sa bahay ni Daddy Russell, nag-impake ako ng mga damit ko. Pumasok pa sa kwarto si Lola Vilma noon pero nung makita niyang nag-iimpake ako ay wala ding imik na umalis. Nung mapuno ko ang 2 bag at isang malaking supot, nagpaalam na ako kay Lola Vilma. Nagulat siya dahil akala niya sasama ako sa kanila sa Cagayan. Hindi ko siya narinig na umuo sa paalam ko pero hindi rin naman niya ako pinigilan sa pag-alis ko. Si Daddy Russell noon, nakaupo lang sa salas. Nakatingin ako sa kanya. Ang sabi ko, aalis na po ako. Nakatingin lang siya sa akin pero hindi umimik. Paglabas ko ng gate, alam kong matamis na matamis ang ngiti ko. Masaya ako na kay Boss Butch na ako titira. Pagdating ko sa bahay ni Boss Butch, inutusan niya akong ayusin ang mga gamit ko sa kwartong tinutulugan ni na Kuya Baldo at Sir Terry. Pagkatapos noon ay pinatawag ako ni Boss Butch sa office niya. Kinausap niya ako ng masinsinan. Binilin ako sa mga do's and don'ts sa pagtira ko sa kanya. Nang biglang pumasok sa Sir Terry at ang sabi niya, "Andyan yung lola ni Aris." Sabi niya kay Boss Butch. Tapos tumingin sa akin, "Hindi ka naman pala pinayagan, Aris eh. Isasama ka daw sa Cagayan." Ayokong sumama doon. Boss Butch, ayokong sumama sa Cagayan. Dito na lang ako sa'yo. Sumama ang titig sa akin ni Boss Butch. Boss Butch, hindi ko naman sila kaano-ano eh. Paano kung datating ang mama ko? Hindi niya ako makikita kasi nasa Cagayan ako. Para mo ng awa, Boss Butch, dito na lang ako. Ikaw na lang umampun sa akin. Lahat gagawin ko kapalit ng pagtira ko dito. Please, Boss Butch. Dito na lang ako. Please. Nagtampo ako kay Boss Butch noon dahil hindi niya ako pinakinggan sa pakiusap ko. Wala daw siyang karapatang kupkupin ako dahil sa pamilya ni Mami Val ako ibinilin ng mama ko. Wala na nga si Mami Val pero buhay pa si Daddy Russell kaya dapat lang na kay Daddy Russell ako sumama. Dinahilan ko pa sa tonong nagmamakaawa na ayaw sa akin ni Daddy Russell pero hindi pa rin ako pinakinggan ni Boss Butch. 15 na ako noon, Kuya Bono. Pakiramdam ko, kaya ko nang mabuhay mag-isa kaya noong lumabas ako ng bahay ni Boss Butch, bit-bit ulit ang mga gamit ko. Ni hindi ko pinansin si Lola Vilma kahit nakasama pa niya si Brentong sa labas ng gate. Siguro nagpunta si Lola Vilma kay Brentong dahil akala niya kina Brentong ako nagpunta. Si Brentong ang nagturo kay Lola Vilma sa bahay ni Boss Butch. Hindi ko sila pinansin sa labas ng gate kasi ayoko talagang sumama ng Cagayan. Nilagpasan ko sila at sa kaliwang direksyon ng eskinita ako lumakad. Makikipot ang mga eskinita sa West Rembo. Dikit-dikit ang mga bahay na karamihan ay naka second floor. Nakataas ang tingin ko noon habang naglalakad dahil ayokong mahulog ang mga luha ko dahil sa sama ng loob sa hindi pagkupkup sa akin ni Boss Butch. Naririnig ko si Lola Vilma sa likod ko. Sinusundan ako. Ares, saan ka pupunta? Hindi to ang daan pa uwi ng bahay niyo. Hindi pa ako sasama sa inyo. Huwag niyo na po ako sundan. Saan ka pupunta? Anak, tumigil ka muna sa paglalakad. Kausapin mo ako. Pakiusap pa ng matanda pero hindi ko siya pinapansin. Bagkos ay binilisan ko pa nga ang lakad ko para hindi niya na ako masundan pero hinabol pa rin ako at ang sabi niya, Anak, subukan mo munang tumira sa Cagayan. Kung hindi mo talaga magustuhan, ipapahanap ko kay Russell ang mama mo at ipapasundo kita sa kanya.
Kay Val ka kasi ibinili ng mama mo anak, kaya dapat lang nasa amin ka muna. Hindi ka namin pwedeng ipasa sa iba dahil responsibilidad ka namin. Ako ang magpapaaral at mag-aalaga sa iyo sa Cagayan, alang-alang sa anak kong si Val. Ang makipot na eskinitang yon sa West Rembo kung saan magkabila ay dikit-dikit na bahay ay ibang-iba kumpara sa tinahak naming kalsada ni na Lola Vilma at Daddy Russell matapos kaming bumaba ng bus sa highway na nasasakupan na ng isang bayang kinabibilangan ng tinatawag nilang downstream area ng Cagayan. Hindi ko lang talaga pwedeng sabihin ang pangalan ng bayan dahil sa isang sensitibong dahilan. Mamaya ay malalaman nyo kung ano. Ang kalsadang yon na tinahak namin matapos kaming bumaba ng bus ay sementado. Sa magkabilang gilid ay may concrete barrier na mukhang concrete bench ang itsura. Both sides ay bukid pero sa di kalayuan ay matatanaw mo na ang isang sitio. May mga bubong ng bahay na makikita sa likod ng mga puno. Gabi kami nagbiyahe at wala akong ginawa sa bus kundi matulog. Sa second to the last row ng upuan ng bus kasi ako napwesto. Sina Lola Vilma at Daddy Russell ay sa gitna ng bus. Pagsakay pa lang namin ng bus, inantok kaagad ako. Ewan ko kung bakit may ganong habit ako noon. Kapag masama ang loob ko at wala naman akong magagawa, inaantok ako. Tulog na nga ako nung umalis ang bus sa terminal sa Cubao. Unang gising sa akin ni Lola Vilma, stopover daw. Kakain daw kami pero hindi ako bumaba ng bus. Natulog lang ulit ako. Pangalawang gising sa akin ni Lola Vilma, napansin kong maliwanag na sa labas ng bintana ng bus at wala na akong makita mga buildings kundi mga puno. Berdeng tanawin na ang natatanaw ko sa bintana. Baba na tayo. Usal ni Lola Vilma kasabay ng pagyugyug niya sa balikat ko. Tumayo na ako at sumunod sa kanya pero napalingon siya sa akin at nandilat at ang sabi niya, "O yung mga bag mo kunin mo kung ayaw mo magdamit ng sako o dahon ng saging." Pagbaba pa lang namin ang pinto ng bus, ibang hangin na ang pumasok sa nostrils ko at ang lamig ng pasok sa baga ko. Hanging probinsya. Iyon ang kauna-unahang ng pagkakataong makalabas ako ng Metro Manila simula nung isilang ako ng aking ina. Halos buong buhay ko, umikot lang sa West Rembo. Nakakagala nga kami sa labas ng Taguig pero same view ng Maynila. Same smell ng polluted na hangin. Kaya nga nanibago talaga ang baga ko nung makabababa pa lang namin ang bus at tinahak nga ang malinis na kalsadang yon na may concrete bench barrier sa magkabilang side. Ako ang nahuhuli sa paglalakad noon. 2 backpack at isang malaking supot ang dala ko. Si Daddy Russell, isang malaking luggage na digulong. Si Lola Vilma, katamtaman lang ang laki ng bag niya pero marami siyang bitbit na mga pasalubong. Pero that time ay hindi ko pa alam kung sino ang tatanggap sa mga pasalubong na yon. Ilang beses ko na rin nakasama si Lola Vilma sa Maynila simula nung ilagak ako ni Mama sa tahanan ni Mami Val. Nasa 4 o 5 beses siguro. Ang alam ko, tuwing nag-aaway sila ng asawa niyang si Lolo Edgar, naglalayas siya at nagpupunta kay Mami Val sa Maynila. Bungalow ang bahay nila na nakatayo sa malawak na solar na walang bakod o gate. Ang pinakabakod nito ay mga halaman at mga puno. Sa likod at kaliwang side ng bahay ay malawak na bukid. Malayo ang kanilang kapitbahay. At ang tumanggap ng mga pasalubong ay si Lolo Edgar na noon ay halatang may hangover pero nakangindi sa akin. Atoy ba ni Ares? Narinig kong sabi niya pero that time ay hindi pa ako nakakaintindi ng Ilocano.
Common sense lang dahil narinig ko ang pangalan ko at hinulaan ko na lang na tinatanong na ako si Ares. Natatandaan ko lang talaga yon kasi yon ang unang salitang narinig ko mula kay Lolo Edgar na oo, lasenggo pero naging napakabait sa akin. So shortcutin ko na Kuya Bono. Kay Lolo Edgar, naramdaman ko ang magkaroon ng tatay at lolo at the same time. At dahil sa kanila ni Lola Vilma, nagustuhan ko ang tumira sa probinsya ng Cagayan. Noong araw ding iyon na bagong salta ako ng Cagayan ay in-enroll ako ni Lola Vilma sa isang public high school sa kabilang bayan pero nasa tabi lang ng highway ang school na yon. Sa barangay nila ay mayroong public high school din pero nagtaka ako kung bakit pa ako doon in-enroll sa mas malayo. Matapos akong matanggap sa school na iyon ay dinala rin ako ng principal sa classroom ko raw para maipakilala niya na ako sa aming advisor at sa mga magiging kaklase ko. Noong nakatayo ako sa tabi ng desk ng teacher paharap sa mga estudyante sa loob ng classroom, kaagad kong naispatan ang dalawang babaeng magkatabi. Magaganda sila at mga mukhang simple. Itinuro na rin ng teacher kung saan ako uupo pero sabi ng principal ay bukas pa ako papasok dahil kagagaling ko lang ng biyahe. Ay yes ma'am, puyat pa yan. Sang-ayon ni Lola Vilma. Ang totoo, hindi ako puyat dahil wala akong ginawa sa biyahe kundi matulog pero hindi na rin ako tumanggi sa kagustuhan nilang bukas pa ako papasok. Noong palabas na kami ni Lola Vilma sa gate ng school, ang sabi niya, mukhang nagustuhan mo dito Ares. Nakangiti ka eh. Hindi ko alam na nakangiti ako noon pero ang naging sagot ko sa kanya, Lola Vilma, pwede ba akong magpagupit? Mahaba na kasi itong buhok ko eh. Yun Kuya Bono ang kauna-unahang paghingi ko ng pabor kay Lola Vilma pero ang sagot niya ay nagdulot ng kilabot at pagtataka sa isip ko. Para pumuogi ka, kaya ka magpapagupit. Alam ko na yan Ares, pero tandaan mo, kapag nakabuntis ka habang high school ka pa lang, ang magiging buhay mo dito ay buhay magsasaka. At hindi easy yun Ares. Hindi mo rin pwedeng takasan ang mabubuntis mo. Kagaya ng style nyo sa Maynila dahil ipapakulam ka ng magulang niya. Dito, maraming mangkukulam. Sa van ulit, kung saan kami sumakay papuntang bayan, naging abala ulit ang isip ko. Una, naisip ko ang babae sa tabi ko, si Lola Vilma na oo mabait nga pero may something sa kanya na hindi ko napansin sa mga lola o nanay na nakilala ko. May mga atake siyang ikinagugulat ko na lang kaya naisip kong kung minsan ay weirdo ang andar ng utak niya. O kaya naman ay masyadong advanced. Naisip ko din siyempre si Ariela, ang kauna-unahang babaeng lihim kong inibig dahil sa kasimplihan niya. Sabi ko sa sarili ko noon, madali ko lang siyang makakalimutan dahil sa nakita kong itsura ng mga babaeng kaklase ko, lalo na yung dalawang babaeng magkatabi sa upuan sa pangalawang row sa magiging classroom ko. Pareho silang maganda at simple ang dating at tama si Lola Vilma. Sila ang dahilan kung bakit ako nagpagupit nung araw na yon dahil gusto kong maging maayos sa paningin nila. 15 na ako nun Kuya Bono pero hindi pa ako nagkaka-girlfriend. Huling-huli ako sa mga katropa ko sa Maynila na grade 5 pa lang noon ay may mga experience na, hindi lang sa relasyon kundi maging sa sex. Hindi ako kagwapuhan, Kuya Bono. Alam ko yon pero mayroon akong kakaibang pananaw na hindi kagaya ng mga katropa ko.
Sila kasi, bira lang ng bira. Parang hindi na nag-iisip o parang wala silang prinsipyo, while ako, kapag ayaw ko sa isang tao, hindi mo ako mapapa-oo kahit na buong tropa pa ang uudyok sa akin. Ang totoo, kahit nung grade 5 pa lang din ako, marami nang binubuyo sa akin ng mga katropa ko kaso talagang ayaw ko pa. At nung makilala ko nga si Ariela nung araw na yon na wala si Boss Butch at naglikot kami, umakyat kami sa bakod at natanaw namin si Ariela, noon pa lang ako nagkagusto talaga sa isang babae. Sa tulong ng mga bugok kong tropa, nakakausap ko na nga si Ariela hanggang sa kahit wala akong tropa, nakakausap o nakakabatian ko na si Ariela. At naramdaman ko na paglaw ng paglalim ng damdamin ko para sa kanya, pero the more na iniisip kong ipaalam na sa kanya ang tungkol sa damdamin ko, the more naman na naduduwag ako. Sa suntukan o rambulan, hindi ako nakakadama ng pagkaduwag, pero ang magtapat kay Ariela, 4 na taon akong bumuelo, Kuya Bono, pero hindi ko nasimulan. Ilang beses din akong nagtangkang sumulat sa kanya. Makikita mo sa mga pages ng notebooks ko noon ang mga nasimulan kong sulat para sa kanya, pero wala ni isa ang naiabot sa mga kamay niya. May cellphone na ako noon, pero walang cellphone si Ariela. Oo, mahirap sila. Halos barong-barong ang bahay nilang nakadikit sa pader ng bodega o gym ni Boss Butch. Pero hindi halata sa itsura ni Ariela na mahirap lang sila. Maputi kasi siya at maayos manamit. Talagang nahulog ako kay Ariela. Siya ang masasabi kong unang pag-ibig ko, kaya lang natorpe talaga ako. At dumaan pa nga ang 4 na taon na hindi man lang ako nakaporma sa kanya. At hindi pa sinadyang tuluyan pala akong malalayo mula sa kanya dahil sa pagsama ko nga sa lalawigan ng Cagayan. Noong mga unang buwan ko sa Cagayan, walang pinagbago si Daddy Russell. Mas naging malala pa nga sa tingin ko dahil kapag nakakainom siya, inaaway niya sina Lola Vilma at Lolo Edgar. Pero hindi ko maintindihan ang sinasabi niya kasi nga Ilocano sila. Ramdam ko lang noon na parang sinisisi ni Daddy Russell ang parents niya sa nangyari sa buhay niya. Pero hindi ko gets kung bakit galit siya o sinisisi niya ang magulang niya. Hanggang sa paggising ko nga isang umaga ay hindi ko na nakita si Daddy Russell sa bahay. Nung silipin ko ang silid niya, hindi ko makita ang kulay silver niyang maleta. Umandar pa ang kapilyuhan ko noon. Binuksan ko ang mga pinto ng closet at hinanap ko yung laruan niya na parang flashlight ang itsura, pero kapag binuksan mo ang takip ay hindi pala flashlight kundi laruan para kay Manoy. Nahuli ko siya minsan noon sa bahay nila sa Maynila. Isang gabing umuwi ako at nag-over the bakod lang. Sarado noon ang pinto sa harapan kaya't marahan akong umikot sa pinto ng kusina at nakapasok akong hindi niya namamalayan. Nakita ko si Daddy Russell sa sofa, may ginagawa, gamit ang flashlight niya. Hindi ako inosente sa bagay na yun dahil may mga ganon sina Kuya Baldo at Sir Terry. At sa totoo lang ay nauunawaan ko naman kung bakit gumagamit ng ganon si Daddy Russell noon kasi nga ilang buwan nang wala si Mami Val. At nung umagang yun nga sa kwarto ni Daddy Russell sa bahay nila sa probinsya, wala ang maleta niya na digulong. Halos wala na ring laman ang closet niya na may 4 na pinto. Sa lahat ng drawers ay hindi ko nakita ang laruan ni Daddy Russell. Ang totoo, kaya ako hinahanap yun dahil gusto ko na sanang subukan. Kasi noong mga panahong yon, nasa 3 buwan pa lang ako sa Cagayan ay naging pantasya ko na si Avery, nakaklasiko. Si Avery, hindi siya isa sa 2 babaeng una kong napansin nung araw na ipinakilala ako sa klase. Ang 2 yon ay sina Chrislyn at Hannah. Hindi ko napansin si Avery noon kasi sa bandang likod siya nakaupo.
kasama ang mga close friends niya. Si Avery, iba ang dating. Hindi siya simple. Daring ang datingan niya pero matalino siya at palaban. Matangkad siya at dalagang-dalagan ang hubog ng katawan. Sexy siya sa totoo lang at sa pagtayo at paglalakad. Para siyang nag-training sa modeling. Yung pagtitig niya, tila nang aakit pero kapag nilapitan siya, para naman siyang tigreng mangangalmot o mangangagat sa leeg. At si Avery talaga noon, Kuya Bono, ang lagi kong pinagpapantasyahan sa mga pagkakataong nilalaro ko ang aking sarili. Sina Chrislyn at Hannah, magaganda rin at mga simple talaga. Sila yung mga tipo ng babaeng mamahalin at seseryosohin. Si Hannah ay may konting kapansanan, medyo mas maliit ang isa niyang paa. Kaya't kapag naglakad siya, medyo hindi maayos tingnan. Kaya lang pagdating sa mukha at utak, masasabi kong isa siya sa pinaka-the best sa klase namin. Kasi maganda talaga ang mukha niya at matalino siya, lagi siyang nasa top 5. Kaya lang kasi 16 ko lang noon at babad pa sa mga porn videos sa cellphone ko. Si Avery, lagi ang subject ng aking makamundong pagnanasa. Si Lolo Edgar kahit papano ay may mga kaibigan. Madalang nga lang. Madalas ko siyang sunduin dati sa inuman sa bahay ng kumpare niyang si Lolo Hans. Isa sa mga naging responsibilidad ko noon ay ang sunduin siya kapag gabi na wala pa siya. Utos siyempre ni Lola Vilma. At nung unang pagkakataong sunduin ko siya ay nakainom na siya. Pero naantig ako sa pakilala niya sa akin sa mga kainuman niya. Apokok. Sabi niya, ang apokok ay salitang Ilocano na ang ibig sabihin ay apoko. Ang dali para sa akin ang sumunod sa utos ni Lolo Vilma kapag tungkol kay Lolo Edgar. Mas naging close talaga ako kay Lolo Edgar kesa kay Lola Vilma at alam ko ang dahilan. Ito ay dahil sa sabik nga ako sa isang ama. Ang dali para sa akin ang sumunod sa utos ni Lolo Vilma kapag tungkol kay Lolo Edgar. Kapag Sabado at Linggo, utusan ako ni Lola Vilma na magdala ng tanghalian ni Lolo Edgar sa bukid, go agad ako. Masaya ako kapag nagpupunta ako ng bukid ni Lolo Edgar. Madalas nga, nakakatulog ako sa kubo niya pagkatapos namin kumain ng tanghalian. Napakapayapa kasi. Masarap sa pakiramdam ang katahimikan kumpara sa malaimpyernong ingay na kinalakhan ko sa Maynila. Makwento rin si Lolo Edgar kahit hindi nakainom pero may isang kwentong iniwasan niyang maikwento sa akin sa matagal na panahon. Ewan ko kung bakit o katatapos ko lang ng second year college. Isang tanghaling nakainom siya ay naikwento niya sa akin yon. At iyon ay sobrang gumulat sa akin dahil naisip kong yun ang dahilan kung bakit malayo ang loob ng nag-iisa nilang anak na si Daddy Russell sa kanila. Kung bakit sila ni Lola Vilma ay parang sinisisi ni Daddy Russell sa lahat ng kamalasan sa buhay niya. Sa piling ni Lola Vilma at Lolo Edgar, naranasan ko talagang magkaroon ng mapagmahal na magulang. 3 lang kami sa bahay nila simula nung maglayas ulit si Daddy Russell. At nung unang taon ko sa kanila, pagsapit ng anihan ni Lolo Edgar ay inaya niya kami ni Lola Vilma sa Tuguegarao City at kami ay nag-shopping. Lahat ng gusto kong gamit noon binili nila
At pag uwi namin sa bahay, nadatnan ko na ang isang bagong mountain bike na in-order ni Lolo Edgar sa anak ng kaibigan niya. Ang bisikletang yon ang naging libangan ko sa mga araw na walang pasok, pero pinagbawalan akong lumabas ng highway dahil delikado daw, pero pasaway pa rin ako. Kahit malayo, pinupuntahan ko si Hana kapag Sabado o Linggo. Si Hana ang lubos na kinagiliwan ng puso ko kahit na mayroon siyang munting kapansanan. Si Avery, pinagsawaan ko na siyang pantasyahin noong unang taon ko pa lang siyang kaklase. Sumunod na school year ay nalipat na siya ng section kaya madalang ko nang makita si Avery. At kina Chrislyn at Hana ako naging malapit. Noong una, si Chrislyn ang balak kong ligawan pero minsan ay natanong ko siya kung bakit wala siyang boyfriend. Ang sagot niya ay, kasi hindi ako pwedeng magpaligaw sa hindi ko ka-religion. Hindi ko na lang sasabihin kung ano ang religion ni Chrislyn. Pero kapag nakilala mong mabuti si Chrislyn, hindi ka magdadalawang isip na umanib sa kanilang religion para maligawan siya. Nakilala ko siyang mabuti nung school year na yon at bumuelo talaga ako para maligawan siya, pero habang bumubuelo ako ay hindi ko namamalayang kay Hana na pala nahuhulog ang loob ko dahil sa pagiging mabait niya sa akin. May isang hapon noon na hiningan ako ni Hana ng 20 pesos. Binigyan ko naman, pero kinabukasan sa school sinabi niyang huwag akong kakain sa kantin. Sasabay daw ako sa kanila ni Hana na kakain sa baon nila. Sa ilalim ng mga puno sa likod ng school sila madalas mag-lunch at doon nga ay nakitanghalian ako sa kanila. Oh, eto na yung 20 pesos mo. Sabi ni Hana noon, Bicol Express at ginisang munggo ang baon niyang ulam noon para sa aming tatlo. Nagtaka pa nga ako kung paanong yung 20 pesos ko ay makakain ako ng ganon samantalang 50 pesos ang binabayaran ko sa kantin para sa kokonting ulam at kanin lang. Mula noon, Kuya Bono, Biyernes pa lang ay nagbibigay na ako ng 100 piso kay Hana. Bayad ko na yon para sa lahat ng araw na may pasok sa loob ng 1 linggo. At dahil doon, mas lalo pa akong naging madikit sa kanilang dalawa to the extent na nakalimutan kong makibarkada sa mga kaklase kong lalaki. Kaya akala nila ako ay bakla. May kaibigan naman akong lalaki noon, si Jim Yong, nakatabi ko sa assigned seat ko sa classroom. Magkapareho kasi kami ng apelido ni Jim Yong, pero hindi kami magkamag-anak dahil ang apelido namin ang pinakapalasak na apelido dyan sa Pilipinas. Hulaan nyo na lang kung ano ang apelido ko. Sobel, Ayala, Araneta, No. De La Cruz. Sobrang bait ni Jim Yong. Walang imik na akala mo tuod sa upuan niya. Kahit recess, hindi yan lumalabas. Kumakain lang ng biscuit mula sa bag niya. Kapag lunch break naman, susunduin niya mga kapatid niyang grade 7 na kambal at silang magkakasabay na kakain ng tanghalian. At ako nga ay kina Chrislyn at Hana naman sumasama. Wala akong pakialam noon sa mga sinasabi nilang bakla ako, pero isang araw na napilitan akong patunayan sa kanila na hindi ako bakla. Sumobra kasi si John Rick sa pambubuli niya sa akin. Kasama ko pa naman noon sina Hana at Chrislyn. Kagagaling lang namin kumain noon mula sa likod ng school. Hinarang ako ni John Rick kasama ang tropa niya at ako'y pinagsalitaan ng kung ano-ano. Kaya ko bang palagpasin ang mga sinasabi niya, kaso kinwelyuhan niya ako tsaka tinulak. Pinatulan ko na. Yun ang unang pagkakataong nagamit ko ang natutunan ko sa boxing training ko kina Boss Butch. Si John Rick noon, hindi man lang nakapuntos dahil 2 bitaw ko lang ng suntok sa kanya, bumulagta na. Nag-guidance kami noon pero si Lolo Edgar, nakangiti pa sa akin nung ikwento ko ang dahilan kung bakit pinatawag siya ng school. Nung umagang sabay kaming nagpunta ng school, nakapostura pa si Lolo Edgar na akala mo aanak ng kasal.
Grade 12 na kami nung naglakas loob akong formal na ligawan si Hana. Noong mga panahong yon, sure ako na hindi na ako immature at hindi na rin ako basta malibog lang. Dati kasi, madali ako mag-init kapag nakakita ko ng babaeng maganda at sexy. Masasabi kong noong grade 12 ako ay medyo nagsawa na ako sa mababaw na kamunduhan at parang panahon na talaga para maranasan ang totoong relasyon. Marami akong nagustuhan ng mga babae na pinagpantasyahan ko lang. Salamat dahil hindi ako nagtangkang manligaw sa iba kasi naniwala si Hana sa akin na mahal ko siya at seryoso talaga ako sa kanya kasi mula grade 8 hanggang grade 12, hindi ako na-link sa kahit sinong babae. At hindi rin niya alam na marami akong nagustuhang mga babae nga pero hindi ko naman niligawan. Napatunayan ko din maging sa pamilya ni Hana na seryoso ako sa kanya kasi tuwing Sabado at Linggo, kapag wala kaming gagawin ni Lolo Edgar ay nagbibisikleta ako papunta kina Hana para tumulong sa mga gawain nila. May karinderya sila, Kuya Bono, at kulang sila sa tauhan. Naging bonding moments para namin ni Hana noon ang pagtulong ko sa kanya sa mga gawain sa karinderya nila. At yun nga, February 2018 ay niligawan ko na si Hana. Ang balak ko noon ay pasagutin siya bago mag-Valentine's Day, kaya lang may nangyari. February 4, 2018, may nag-chat sa akin. Isang magandang dalaga. Hindi ako makapaniwalang si Ariela pala. Ganito ang chat ni Ariela. Hi Ares, ang suplado mo naman. Ang tagal na nung friend request ko sa'yo, hindi mo pa kino-confirm. Nasaan ka ba ngayon? Miss na kita. Nagulo bigla ang isip ko at nawalan ako ng focus sa seryosong panliligaw ko kay Hana. Sa totoo lang, Kuya Bono, inaamin kong malibog ako pero hindi ako nanligaw ng mga babae dahil lang sa libog. Ang gusto ko kasing makarelasyon ay babaeng nire-respeto at ginagalang ko. At silang dalawa, sina Hana at Ariela, ang mga babaeng para sa akin ay lubos na kagalang-galang at karespe-respeto. Hindi naman ako umiwas kay Hana noon pero aminado ako na hindi ako komportableng kausap siya ng matagal simula nung regular na kaming magka-chat ni Ariela. Gaya ko ay 19 na rin si Ariela noon, 18 si Hana. First year college na si Ariela sa UMAC o University of Makati. Kami ni Hana ay grade 12 pa lang, graduating sa senior high. Miss na miss ko si Ariela noon. Gustong gusto ko ang lumuwas noon para makita siya. Hindi lang siya actually kundi maging ang mga kaibigan ko sa West Rembo, sina Brentong, Boss Butch at iba pa. Mula nung friends na kami ni Ariela sa Facebook ay sinerge ko na rin sina Brentong, maging si Boss Butch. Inadd ko sila, nag-message pa nga ako sa kanila pero hindi naman nila inaccept ang friend request ko. Maging si Mama actually, Kuya Bono, nakita kong may Facebook na rin pero parang hindi naman active. Mula nung sumama ako kay Lola Vilma sa Cagayan, hindi na ulit kami nagkita ni Mama. Maging si Daddy Russell, hindi na rin nagpakita. Nakakalungkot noon, Kuya Bono, dahil yung mga taong dating bahagi ng buhay ko ay parang naging past na lang sila. Tuloy ay naging nakakalungkot na bahagi ng kabataan ko yung lahat ng tao na parte ng kwento ng kabataan ko ay nawala na lang o hindi na ako pinapansin. Parang hindi na nila ako gusto, parang hindi na nila ako kailangan. Maliban lang siyempre kay Ariela na siya pa palang naghanap sa pangalan ko sa Facebook. Noon ako naniwala, Kuya Bono, na hindi ako nakalimutan ni Ariela. At naniwala ako na may pitak ako sa puso niya.
Pero hindi ko muna tinanong kung mahalaga ako sa kanya kasi nga ayoko ring basta nalang mawala si Hana sa buhay ko. Hindi siya kabaso-basura kahit pa may konting kapansanan siya. 2 taon pa Kuya Bono na nagawa kong mamangka sa 2 ilog. Pero linawin ko na lang sa 2 taon na yon ay hindi ko naging girlfriend ni isa sa kanila kasi hindi ako nagpursige sa panliligaw. Hindi ako nangulit para magpasagot. Pero nanatili akong attentive sa kanila. Kay Ariela, walang araw na hindi ko siya kausap sa cellphone, text, call o Facebook Messenger. Si Hana naman, schoolmate ko pa rin sa State University kung saan kami nag-enroll. Araw-araw ko pa rin siyang nakakasama kahit na hindi kami pareho ng kurso. At sa mga panahong yon, walang ibang babae akong pinagtuunan ng panahon. Silang 2 sa puso ko ay magkapantay, magkasintimbang, kaya nga natatakot akong manligaw kasi baka magkamali ako sa mapapasagot ko at natatakot akong masaktan yung isa. Natatakot akong pumili kung sino sa kanila kaya namangka na lang ako sa 2 ilog kahit na walang label. Wala talaga akong ibang babaeng pinagtuunan ng panahon maliban sa isang babaeng bigla na lang dumating sa bahay ni na Lola Vilma at Lolo Edgar. Ang babaeng yon, Kuya Bono, ay si Mama. Ang aking ina. Dumating siya upang kunin ako dahil sinuwerte siyang makapag-asawa ulit. This time, ng matandang mayamang biyudo kahit na 2 na ang anak niya, ako at si Primo na anak niya kay Grego. Noon ako napilitang magdesisyon, Kuya Bono. Kung hindi ako sasama kay Mama sa Maynila, hindi ko rin makakasama si Ariela. Kung sasama naman ako sa Maynila, maiiwan ko si Hana, si Lola Vilma at Lolo Edgar. At ang iwanan sila, Kuya Bono, sa totoo lang isipin ko pa lang, maiiyak na ako. Kaso nung araw na yon sa bukid, kinausap ako ni Lolo Edgar at noon ko nalaman ng isang sekreto. At noon na rin niya sinabi sa akin ang dahilan kung bakit mas dapat akong sumama sa mama ko. Matatanda na kami. At isa pa, hindi mo kami kadugo. Ituring mo na lang kaming blessing ng Diyos sa'yo, pero hindi mo kami makakasama ng matagal. Ang mama mo ang nagsilang sa'yo. At huwag mong ipagkait sa kanya ang pinagkakait sa amin ni Russell. Ang makasama at maalagaan ka. Isa pa, mas maganda ang edukasyon sa Maynila kaysa dito sa probinsya. Sumama ka sa mama mo, Ares. Dalawin mo na lang kami kung namimiss mo na talaga kami. Ako ang magpapadala ng pamasahis mo kapag gusto mong pumunta dito. Noong araw na kailangan na naming umalis ni Mama, pauwi ng Maynila, alam kong galit si Hana at sinadya niyang sumama sa Claveria dahil ayaw niya akong makitang aalis o ayaw niya akong harapin na magpaalam ako sa kanya. She just hates goodbyes. At naunawaan ko siya, Kuya Bono, kasi ako lang ang lalaking pinaglaanan niya ng buong panahon niya. Oo, wala kaming label pero wala ngang naniniwala na hindi kami. Kasi lagi kami magkasama, malambing kami sa isa't isa. Malambing lang pero hindi intimate. Mabigat sa dibdib ko ang umalis ng Cagayan, Kuya Bono, nang hindi man lang nakausap ng personal si Hana. At hindi pa siya nagre-reply sa mga text ko pero
Wala akong nagawa dahil hinihintay ni Tito Joseph si Mama. Paalis papuntang Singapore noon si Tito Joseph na siyang nag-alaga lang noon sa half-brother kong si Primo. Si Tito Joseph ang big time na asawa ni Mama hanggang ngayon. Sa Uptown Arts Residence sa Taguig kami tumira. Isang 45-story condominium at yung unit nila ang pinakamahal dahil 3-bedroom yon, nasa 38th floor. Actually, bawat level yata ay meron namang 3-bedroom. Nalula ako nung una. Naalala ko tuloy yung pangarap ko nung batang gala pa ako sa West Rembo. Yung pagdating ng araw ay sa isang condominium ako titira. At mula sa balkonahe ng unit ni na Mama ay natatanaw ko lang ang West Rembo. Actually, napakalapit lang. Pwedeng lakarin kasi pareho lang namang nasa Taguig yon. Gabi noon, unang dinner sana namin kasama si Tito Joseph pero pinalagpas ko pa dahil hindi na ako makapaghintay na makita si Ariela. Pinuntahan ko siya, naglakad lang ako ng mga 15 minutes and that time, parang gusto ko na talagang magdesisyon na siya na ang aking mamahalin. Kaya lang, nadudurog din ang puso ko kapag naiisip ko kung anong mararamdaman ni Hana. Pero hindi naman pwedeng dalawa kaya hindi maiwasang may masaktan talaga sa gagawin kong pagpili sa kanila. April 13, 2019 ay 20th birthday ni Ariela. Siya ang niligawan ko, Kuya Bono, pero hindi ko sinabi kay Hana. Si Hana naman ay naging sweet ulit sa akin kahit na sa messenger na lang kami nakakapag-usap. Pero nung gabing yon, bago ako magpunta sa birthday ni Ariela, nag-chat ako kay Hana. Chat na ako mismo ang nasaktan. Ang sabi ko, ngayong gabi, makakagawa ko ng kasalanan sa'yo. Ngayon pa lang, Hana, humihingi na ako ng tawad sa'yo. Pagka-send ko nun, Kuya Bono, ay pinatay ko ang phone ko at nagpunta na ako kina Ariela. 3 lang kaming bisita niya. Ako at ang 2 best friends niya at classmate niya. Ang pangako ni Ariela, malalaman ko daw ang sagot niya sa panliligaw ko sa gabi ng birthday niya. At sa totoo lang ay hindi ako nakaramdam ng suspense dahil ramdam na ramdam ko namang mahal din ako ni Ariela. Oo, hindi ako ang first boyfriend niya kung sakali kasi nung nasa Cagayan ako ay may sinagot daw siya pero hindi sila nagtagal. Bago kami kumain sa mga handa ni Ariela, sa totoo lang ay madami naman dahil bigay ng mga ate at kuya niyang nagtatrabaho na. Nagdasal muna kami. 2 ate niya, kuya niya, mama at papa niya ang kaharap namin. Pagkatapos ng prayers ay kumain na kami sabay kwentuhan. Ako ay nakapwesto sa tapat ng papa ni Ariela at parang tinatandaan niya ako. Panay ang tingin sa akin. Ako'y tahimik namang nagdadasal noon na sana huwag niyang maalalang ako yung nagtangkang matulog noon sa bubungan nila. Papa, panay ang tingin mo kay RS? Baka malusaw yan. Pabirong sabi ni Ariela sa tatay niya. Noong bagong dating pa lang ako ay kaagad akong pinakilala ni Ariela sa papa niya kasi noon ko lang siya na timingan sa bahay nila at umuwi lang daw talaga siya para sa birthday ng bunso niya. Si Ariela. Sino bang nanay mo, RS? Tanong sa akin ng matanda. Sinabi ko naman ang buong pangalan ni Mama at halos mabilaukan siya nung marinig niya ang pangalan ng nanay ko. Nanginig pa nga at palipat-lipat sa amin ni Ariela ang tingin niya. Magkasintahan na ba kayo? Sinagot mo na ba to, Ariela? Utal-utal na tanong ng matanda kay Ariela. Hindi pa. Mamaya pa lang sana. Bakit pa? Nagtatakang tanong ni Ariela. At ang sagot ng matanda, anak, kapatid mo to eh. Anak ko to kay Sabrina.
Alam mo Kuya Bono, tumawa pa ako noon kasi akala ko prank. Hindi pala. Totoo pala. Nung hindi ako makapaniwala, inutusan niya akong tawagan si Mama, video call pa. Call na call lang ang mama ni Ariela noon. Alam daw kasi niya ang tungkol kina Mama at Papa niya noon. Yung pagtataksil ng matanda noon sa mama ni Ariela ay muntikan daw sumira sa pamilya nila. Pero nagtino daw ang papa ni Ariela na kamalas-malasang papa ko rin pala. Nalaman ko pa kay Mama na ang pangalan kong Ram Sabrino ay pinag-combine na pangalan ng papa ni Ariela na Ramon at pangalan ni Mama na Sabrina. Grabe, nakakadiri, nakakasuka. Hindi na ulit ako nagpakita sa kanila mula noon kasi galit ako sa papa ko at galit ako sa birong yun ng tadhana sa akin. Buti na lang magalang at marespeto ako sa mga babaeng mahal ko kaya kahit hawak sa kamay, hindi ko pa nahawakan ang kamay ni Ariela na kapatid ko pala sa ama. Kinuwento ko yun kay Hana. Nagalit siya sa akin doon sa idea na nung gabing yon na nagchat ako sa kanya na magkakasala ako sa kanya, pagpili ko na daw pala yon at hindi siya ang pinili ko. Sinuyo ko Kuya Bono, umuwi pa nga ako ng Cagayan para sa pagtatangka kong kausapin siya pero hindi niya ako hinarap. Hanggang sa blinak niya na ako sa Facebook at maging sa SIM card niya. Nung pandemic, gumawa ako ng bagong account. Inad ko siya pero hindi niya kino-confirm at hindi rin niya sinisin ang mga chat ko. Hanggang sa paglaon ay nag-move on na lang ako at ngayon ay may nakilala na ulit akong kagaya nila. Kagaya ni Hana at Ariela na simpleng maganda. At siya actually ang nag-utos sa akin na isulat ko ang kwento ko kasi isa siya sa mga avid listener mo Kuya Bono dito sa Taiwan. Nagtapos ako ng college pero pinili kong mag-factory worker dito sa Taiwan matapos ng 3 taong pagtatrabaho sa Maynila na hindi man lang nakaipon. Dito ko na nakilala si Miss Capricorn. Iyan daw muna ang itawag ko sa kanya. At sana Miss Capricorn ay nagustuhan mo ang kwento ko. Totoo lahat yan. Walang labis, walang kulang, maliban lang sa mga pangalan ni na Lola Vilma, Lolo Edgar at Daddy Russell. Sinadya kong baguhin ang mga pangalan nila dahil sa kanilang sekretong ngayon ay sasabihin ko na para hindi kayo mabitin. Sina Lola Vilma at Lolo Edgar ay magpinsang buo. Magkapatid sa ama ang tatay ni Lolo Edgar at nanay ni Lola Vilma. Kaya doon sa kanila, wala silang kamag-anak dahil nagpakalayo-layo sila sa mga angkan nila. Nung malaman daw ni Daddy Russell ang bagay na yon, nung college na siya, lumayo na siya sa mga magulang niya at nagtanim ito ng galit at pandidiri sa kanila hanggang ngayon. Ako, patuloy ko silang minamahal at kinakausap kahit sa video call lang. Nagpapadala rin ako ng pera sa kanila paminsan-minsan kahit hindi sila nang hihingi. Sa kanila ko talaga naramdaman ang pagmamahal ng magulang kaya mahal na mahal ko sila. Wala pa rin akong communication kina Ariela simula nung blinak ko siya. May bigat sa dibdib ko pero parang
kaya kong tiisin dahil sa tingin ko yung tatay niya ang dapat lumapit sa akin. Hindi ako ang dapat na mag-effort para maging okay kami. Kasi para sa akin, isa siyang walang kwentang tao. Wala nang galit si mama sa kanya kasi nga mayaman na si mama. Pero ako, pinagsisihan ko talaga na makilala siya. Naunawa naman ako ni Miss Capricorn sa sentimiento ko sa tatay ko pero hindi siya sang-ayon na pati daw si Ariela ay iniwasan ko. Anyway, hanggang dito na lang muna Kuya Bono at hayaan nyo, i-update ko kayo kung ano ang magiging kapalaran ko kay Miss Capricorn. Gumagalang at nagpapasalamat, RS. Again, RS, maraming salamat for sharing your story. Hindi ako masyadong magsasalita tungkol sa kwento mo kasi gusto kong ang mga kahugot natin, ang mga kaabang ang siyang magbibigay sa comment section ng kanilang kuro-kurot malabalagay opinion tungkol sa iyong napakagandang kwento. Pasalamatan na lang muna kita at wish ko talaga ay magtuloy-tuloy ang pag-iibigang yan. Again, RS, thank you so much. At samantala sa ating mga shoutout, habang ang ilan ay nagko-comment pa marahil ng kanilang mga opinion tungkol sa iyong kwento. Si Jen Baruga Mangulad, shoutout to you. And Edwin Hinova Beria, salamat ay may abangan na naman na bagong kwento. God bless you too, Edwin. Kenneth Brian Rojas, buenos dias. Kuya Bono, pa shoutout sa page at YouTube channel ko, Make-A-Wish TV Philippines. Make-A-Wish TV Philippines. Salamat. Isingit lang natin ng special shoutout na ito. Happy birthday kay Reynaldo or JR ng Cravings Delivery. Sa mga taga-Alicia at San Isidro na nais magpa-deliver ng kahit ano, i-search nyo ang Cravings sa Facebook. And happy birthday again, Reynaldo. And shoutout din kay Marlon Cabical ng Villaflor, San Isidro, Isabela. And Rod Brian Gabriel, shoutout sa asawa ko dyan sa San Gabriel, tama? O Singapore, sorry. Na si Faye Gabriel. Ingat ka palagi dyan, mahal. Listening here in Gataran, thank you and God bless you, Kuya Bono. Nung DJ kasi kami, pag may mga nagpapag-greet na SG, ay San Gabriel yon. San Gabriel, Barangay San Gabriel sa Tuguegarao City. Pero since international tayo, ang SG ay Singapore. Okay? And Honey Lynn, pa-shout ko, Kuya Bono listeners, all listeners in Aritown, Nueva Vizcaya will be listening here in Quebec, Canada. Eme. Sana all. And hi Kuya Bono, pa-shoutout sa asawa ko na si Sam Elo. Laging nakaabang na bago mong kwento. Salamat, ingat ka palagi. That's from Anne. And Kiki Abfay, upload na, wala nang mapakinggan Kuya. Yan na. And Kai Omi, hi sa lahat, thanks. Grabe, ang gaganda ng mga kwento na nagpapadala pa shoutout Kuya Bono. I was listening here in Hong Kong. It's Kai Omi. Yvonne, shoutout to you. Ganoon din kay Ann Ignacio ng Sampaloc, Cabanatuan, Isabela. Garma Darupan, Jeanette, may papakinggan na naman. Shoutout to you. And J. Dayreal Mission Gutierrez. Excited na ako Kuya, yung ibang story parang 10 times ko na yata napakinggan. Hoping marami pang kwento ang mapapakinggan hanggang sa kwento ko na rin ang basahin mo. Simulan mo na. Ha? And Daisy Agaid. Ayan, nakala mo, hindi ka mababasa kahit binaliktad mo ha. Daisy Agaid, shout out to you. Jomar Tolentino Parbo, pa-shoutout from Lasam, Cagayan. And Joe Gumaru, gandang umaga po ipo. May abangan na naman. Shoutout sa Team Amag dito sa Santa Maria, Isabela. Shoutout sa inyo lahat dyan. Jom Gumaru and Team Amag ng Kabagan, Isabela. Santa Maria pala, sorry.
Ang Rivers Balurin Malana, shout ko po from Xiongxi, Hong Kong. Pasensya na ha kung hindi tama yung pagbigkas ko ng mga places na Chinese. Solid Abangers, greet my family Balurin and Malana there in Tuguegarao City, Cagayan. Love lots, stay safe. Miss ko na kayo. God bless you too and your family. And Rahima Sanday Budi, assalamualaikum, alaikum salam. Salamat po ulit sa bago pa shoutout from Cotabato City. Rahima, hindi ka na ba nagbalik sa gitnang silangan? And parang may karamdaman yata siya dati. Sana magaling ka na, Rahima. And Arman Castro Ayab, shoutout to you. Ganun din kay Lani Joan Baligod Doctolero. Thank you for another story, kuya. Naragsak na manguray tabarong storya. Magyaman, Lani. Tipal Arsenio Agnahe, pasyat sa mga pinsan kong naghawa sa akin na maadik sa programa mo sina Mayralyn Tipal Litawan, Novelyn Linlin Tipal Valencia Madino, here in Baguio, Nueva Vizcaya. Salamat Tipal Arsenio Agnahe, Agyaman Unay. Maricel G. Mesana, shout out. Solid Bangers, God bless you too. Cheryl Kusabag, Bangayan Pasino, shout out to you and God bless you too. Pasyarat kuya, thanks and God bless you also. Jeric, Maylin Kuntapay, Zinampan, shout out to you. F. Almazan, Abangers ng Hong Kong, Emma Cardenas, good day. And Rodel Di Guzman, shout out sa iyo dyan sa Macau. Dang Balubar, happy Monday kuya Bar, pasyarat out here in Hong Kong. Always nakaabang. Maraming salamat, Dang Balubar. And Moises de la Cruz, shoutout kay Ma'am Ella Reyes Corcuera. Paul Sherwin Ramones Ablao, boss, maraming salamat sa palagyang pagtutok at sa mga napaka-sensible na comments. Yung tipong may inspire ka talaga, basahin nyo lagi ang comment ni Paul Sherwin Ablao. Makakakuha kayo ng idea kung paano ma-enjoy ang kwento. Kasi marami siyang nakikita na hindi natin nakikita tungkol sa kwento. Talagang tumututok siya, tapos nahihimay-himay niya, nabibigyan niya ng kahulugan ng bawat pangyayari o mga bagay-bagay. Symbolism ba kung minsan. Paul Sherwin Ramones Ablao, basahin niyo lagi ang kanyang mga comments sa bawat kwento. And Red Convidad, masyad ko yung solid na bangers here in Saudi Arabia from Isabela. God bless you too. Shukran, Radcon Vidad. Mi V. Montania says ko ba abangan ko talaga yan. I was bangari in Cagayan Valley. Maraming salamat, Mi. Rosemary Lucas Agsunod Alchuela. Another story na abangan. Pasyat ko yung sa pagbati ng happy karawan kay Robbie Achuela. Happy birthday, Robbie. Thank you and God bless you too. Kagawad Jocelyn Pasqua, blessed day. Kuya Bono, shout out. No problem, shout out Kagawad. Masaya yung mga ibang barangay officials kasi di tuloy ang election sa December. Eh ikaw, Jocelyn, hindi ka ba masaya? Baka dapat kapitan na ang takbuhan mo, ha? Good luck sa iyong political career. And Honey Gems, shout Kuya Bono. Shout out to you. Si Gorbak Ubuan Baluang, nagkitmit game ni Gorbak Ubuan Baluang, waiting po, maraming salamat, shout out to you. Ria Iduria, pa-share ko yung Boro, pinag-iisipan ko rin i-share ang live story ko. Always a bangers here in Kuwait, it's Ria, waiting kami Ria. Meru Jewel, pa-share ko yung Boro, always watching from Japan. Arigato gozaimasu. Title pa lang, nakaka-excite na. Sabi naman ni Josie Flor Simangan. Maraming salamat din sa pagsuporta sa aming mga Facebook pages, Josie. Yang, hello kay Bono. Abangan ko po yung bagong upload mo. Pa-shoutout po sa asawa ko. Magbe-birthday sa October 13. Asawa ko na si Junel Respicio. It's Yang. Advance happy birthday, Boss Junel. Tama ba? Respicio. Odlus Malu, blessed day Kuya Bono, shoutout kay Lenlen Tabaco Tugade at Mary Joyce Maborang Corpus ng Taiko Shing, Hong Kong. Salamat from Laguna City, Lamtin, Hong Kong. And May Baluang Ola, pasyad Kuya Bono to all Hong Kong abangers. Jeffani Rufino, Karen Sapphire Kimay Kapuyan,
Ate Marife nasa Kinama, Rizal, Kalinga, Ate Christy Ubuan Balwang nasa London, at ang Nanggorbak Ubuan Balwang nasa Singapore. Thank you, Mea Balwang Olaw. And Juvie Palak Sinense, pasyad ko ibono sa pinsan ko, Jari Ge, at sa ibigan ko na si Taberna Edrap Abril. Ingat kayo palagi, it's Juvie Palak Sinense. Last two, Marivic Parungaw, shout out to you. And Crystal Calabiao, si Baluka, shout out to you. Sa lahat ng tumutok sa ating programa ngayon, maraming salamat. And hanggang sa muli, stay healthy, stay safe, and may God bless us all.